Pagkababa pa lang namin sa sasakyan, naramdaman ko na agad ang bigat ng gabing iyon. Ang lumang bahay ng mga Villanueva ay kasing laki ng isang alaala na ayaw mamatay, maliwanag ang mga bintana, puno ng mga sasakyan ang driveway, at umaalingaw-ngaw ang tawanan ng mga taong matagal nang sanay sa pribilehiyo. Hinawakan ko ang maliit kong bag at sinundan si Adrian paakyat sa malapad na hagdanan, pinipilit maniwalang totoo ang sinabi niya sa biyahe, na ngayong gabi magiging maayos ang lahat. Sabi niya, reunion lang iyon, simpleng salu-salo, pagkakataon para makilala ako ng maayos ng pamilya niya. Asawa niya ako. Iyon ang dapat. Ngunit pagpasok pa lang namin sa main hall, parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Isa-isang lumapit ang mga kamag-anak niya, nakaayos, mabango, makikinang ang mga ngiti. May isang tita na tumingin sa akin mula ulo hanggang paa bago nagtanong kay Adrian at sino ito. Umiti ang asawa ko. Hindi iyong ngiting mapagmahal na kilala ko noon. Iyong ngiting ginagamit niya kapag gusto niyang magmukhang magaan ang isang kalupitan. Kinuha niya ang tray ng baso mula sa dumaraang kasambahay, inilapag iyon sa mga kamay ko, at sinabi ng parang biro lang, siya. Maid lang. Tumulong lang para hindi tayo kapusin ngayong gabi. May mga taong natawa. May ibang napangisi. Ang pinakamasakit, walang nagulat. Nasa kabilang dulo si Celeste, ang biyenan ko. Narinig niya. Nakita niya akong natigilan, namutla, napahiya sa harap ng lahat. Pero ang ginawa lang niya ay inayos ang kwintas sa liig niya at umiwas ng tingin na para bang tama ang sinabi ng anak niya. Sa isang iglap, nabura ang pagiging asawa ko. Hindi nila ako tinawag sa pangalan. Hindi nila ako inalok umupo. Ang una nilang iniabot sa akin ay utos. At doon nagsimula ang gabing dudurog sa lahat ng inakala kong kaya ko pang tiisin. Sa ilalim ng ilaw, pakiramdam ko hindi lang ako pinahiya bilang asawa, kundi binura bilang taong may sariling dangal. Hindi ako ipinanganak na tahimik. Hindi ako yung babaeng kaya mong tapakan at asahang habang buhay na lang yuyuko. Pero may mga klase ng pananahimik na hindi duwag kundi pagod. Pagod sa paulit-ulit na paliwanag. Pagod sa kakahintay na isang araw, baka naman maalala ng lalaking pinakasalan mo na tao ka rin. Sa loob ng ilang taon naming pagsasama, sanay na si Adrian na paliitin ako sa maliliit na paraan na mahirap patunayan sa iba. Kapag may bisita, kinokorek niya ang pananalita ko. Kapag may handaan, hindi niya ako isinasama sa mga litrato maliban kung kailangan. Kapag pinag-uusapan ang pangarap, palagi niyang ipinaparamdam na ang simpleng pinagmulan ko ay isang mansang kailangan niyang takpan. Bago kami bumiyahe papunta roon, nangako siya. Sabi niya, Mara, ayusin natin ito. Kakausapin natin sila. Kailangan din nating pag-usapan ang tuition ni Nika, at ayokong lagi kang kinakabahan sa pamilya ko. Hindi iyon ang unang pangako niya, pero may kakaiba sa boses niya noon kaya pinili kong maniwala. Para sa anak namin. Para sa posibilidad na baka sakaling may matitira pang dignidad sa pagsasamang ito. Habang hawak ko ang tray at dumaraan sa pagitan ng mga taong hindi man lang nagtangkang itama ang kasinungalingan, gusto kong ibagsak ang lahat ng baso sa sahig. Gusto kong isigaw na asawa ako ng lalaking iyon. Na may anak kami. Na hindi ako tauhan sa bahay nila. Pero naalala ko si Nika, ang bayarin sa eskwela, ang mga gabing pinag-aawayan namin ni Adrian ang pera, at ang laging banta na kapag umalis ako lang din ang mahihirapan. Kaya hindi ako nagsalita. Hindi dahil tama sila. Hindi dahil mahina ako. Kundi dahil minsan, ang isang ina, kahit sugatan na ang dangal, inuuna pa rin ang katahimikang magliligtas sa anak niya sa mas malaking gulo. Alam kong kapag pinili kong lumaban agad, ako rin ang lalabas na bastos sa mga mata ng pamilyang sanay magtakip ng abuso sa likod ng magandang apelyido. Iyon ang pinakamadugong bahagi ng pag-aasawa sa maling lalaki na walang hiya talaga. Hindi nagtagal, naging natural para sa kanila ang pagsisilbi ko. Si Celeste mismo ang unang umastang parang matagal na akong tauhan. Pakipalitan ang mga baso sa veranda. Pakiayos ang dessert table. Huwag kang tatayo riyan, daanan iyan ng mga bisita. Bawat utos niya ay mailambing na plastik at yabang na sanay ng sinusunod. Sa bawat pagsunod ko, lalo akong inilalagay sa lugar na ipinili nila para sa akin. Ang mga nakababatang hipag at pinsan ni Adrian ay hindi na nag-abalang magbulungan ng mahina. Sayang si Adrian, pwede sana siyang nakapangasawa ng sosyal.
Mukha namang masipag. Bagay sa kusina. Galing ba iyan sa probinsya? Kaya pala tahimik. Narinig ko lahat. Pinili ko lang hindi lumingon. May isang pinsan na tinanong pa kung saan daw ako pinatutulog, sa service area raw ba o sa laundry room. Natawa ang dalawa niyang kasama. Nasa malapit si Adrian noon, may hawak na baso ng alak, at ang ginawa lang niya ay ngumisi na para bang nakakatuwa ang eksenang siya mismo ang lumikha. Doon ko naunawaan na hindi aksidente ang nangyari. Hindi siya nadulas. Hindi siya nagbiro ng sumobra. Inihain niya ako sa pamilya niya bilang isang bagay na pwedeng maliitin para mas komportable ang lahat sa presensya ko. Sa lahat ng taong naroon, iisa lang ang mukhang nahirapang panoorin ako. Isang matandang babae na may bahagyang kuba, si Pilar, ang matagal ng katiwala ng bahay. Sa tuwing magtatama ang tingin namin, para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo na puno ng mamahaling larawan at antigong ilaw, may isang malaking retrato ang pumigil sa mga paa ko. Larawan iyon ng isang babaeng elegante, matalim ang tindig, pero malungkot ang mga mata. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang kilala ko siya. Pero ang mas nakakatakot, parang may parte sa akin na kilala rin niya ako. Hindi ko alam kung alaala ba iyon ng dugo o simpleng pagkakahawig, pero habang tumatagal ang tingin ko sa larawan, lalo kong nararamdaman na mailihim ang bahay na ito tungkol sa akin. At lahat ng ngiti nila ay pagtatangkang takpan iyon bago pa ako mismo makaalam sa totoo naming ugnayan. Nakatayo ako sa harap ng retrato ng ilang segundo, pero pakiramdam ko para akong hinahatak ng isang lumang kwento na hindi ko pa naririnig ng buo. Ang babae sa larawan ay may maputlang aso na saya, perlas sa liig, at mga matang hindi matalim kundi mapagmasid. Iyon ang bumunggo sa akin. Hindi ang ganda niya. Hindi ang dating niya. Kundi ang mga mata niyang parang may kabisadong lungkot na matagal ko nang dala. Kapareho mo siya ng mata. Mahina ang boses na iyon pero malinaw. Paglingon ko, si Pilar pala. Hawak niya ang isang pilak na pitsel at nakatingin din sa retrato. Matagal na kitang gustong tanungin, dagdag niya, halos pabulong, ano ang pangalan ng nanay mo? Bago pa ako makasagot, matalim na tumunog ang boses ni Celeste mula sa likod. Pilar, huwag kang tumigil dyan. Kailangan ng yelo sa dining area. Nagkatinginan kaming tatlo. Yumuko si Pilar at umalis. Ako naman ay pinabalik sa bulwagan na parang batang nahuling walang karapatang huminto. Pero may nabuksan na sa isip ko. Naalala ko tuloy ang lola ko sa kumupop sa akin, si Lola Sean. Ilang taon bago siya namatay, pinahawak niya sa akin ang isang lumang sobre, isang pulseras na may ukit na crest, at isang kupas na papel ng binyag. Huwag mo itong iwawala, sabi niya noon. Kapag dumating ang tamang panahon, may magtuturo sa iyo kung bakit mahalaga ang mga iyan. Palagi kong gustong itanong kung sino talaga ang nanay ko, pero sa tuwing magtatanong ako, umiiyak lang si Lola Sean at sinasabing hindi pa oras. Dinala ko ang mga iyon ngayong gabi. Balak kong ipakita kay Adrian pagkatapos ng hapunan. Akala ko tutulungan niya akong hanapin ang sagot. Hindi ko alam na matagal na pala niyang nakita ang mga papeles na iyon. At mas marami siyang alam kaysa sa lahat ng ipinagkait niyang sabihin. Bigla kong naisip na baka kaya laging iniiwasan ni Adrian ang mga tanong ko tungkol sa pinagmulan ko, ay dahil matagal na niyang alam na ang sagot ay hindi simpleng nakaraan, kundi panganib sa ambisyon nila at sa pamilyang ginagalawan niya sa bahay nila. Nang makahanap ako ng pagkakataong mapag-isa, dali-dali kong kinuha ang bag ko mula sa maliit na upuang pinag-iwanan ko malapit sa powder room. Hindi ko agad maipaliwanag, pero may kakaibang pakiramdam sa pagkakahawak ko pa lang. Magulo ang laman. Ang maliit na zipper sa loob na lagi kong isinasarang maigi ay bahagyang nakabukas. Bigla akong nilamig. Binuksan ko iyon. Nandoon ang pulseras. Nandoon ang lumang panyo. Pero wala ang sobre. Parang may humigop sa hangin sa dibdib ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako tumakbo. Tumingin lang ako sa paligid, pilit pinapakalma ang panginginig ng mga daliri ko. Hindi pa pwedeng mahalata. Hindi pa pwedeng ibigay sa kanila ang kasiyahang makitang nalilito ako. Sa paghahanap ko, napadpad ako sa likod na sala kung saan bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig ko ang boses ni Celeste bago ko pa sila makita. Kapag dumating si Salcedo at nakita niya ang mga papel na iyon tapos tayo.
Sumunod ang malamig na boses ni Adrian. Hindi niya alam ang ibig sabihin noon. Hindi niya nga alam kung sino talaga siya. Dahil tanga siya o dahil sinigurado mong mananatili siyang tanga, balik ni Celeste. Tahimik si Adrian sandali bago siya sumagot. Pareho. Kaya nga gumagana. Tahimik siya. Maamo. Walang dating na magpapaisip sa iba. Sino ba namang mag-aakalang siya ang pwedeng magpabagsak sa atin? Tumigas ang tuhod ko. Hindi na ito simpleng kahihiyan. Planado ang lahat. Nang bumukas ang pinto, umatras ako agad sa dilim ng pasilyo. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik si Adrian sa mga bisita na may malambing na ngiti, hawak ang siko ko ng bahagya, kunwari maalaga. Doon ko lubusang nakita kung gaano kakapal ang mukha ng lalaking pinakasalan ko. Noon ko naalala ang ilang buwang paulit-ulit niyang hinihiram ang bag ko kapag nagmamaneho siya, kunwari upang kunin ang wallet ko o ilipat ang cellphone ko sa harapan. Noon ko rin naalala kung paanong minsan ay inabot niya sa akin ang pulseras at nagtanong kung saan ko nakuha, ngunit nang sabihin kong kailolasyon iyon, saka tumahimik. Lahat ng pag-uusisa niya ay hindi pag-aalala, kundi pagsukat kung gaano ako kalapit sa katotohanang kaya niyang ikapahamak. Bago ihain ang hapunan, pinalibot ang lahat sa malawak na sala kung saan kumikislap ang chandelier sa ibabaw ng mga kristal na baso. Ipinatawag ni Celeste ang lahat para sa isang formal na toast, gaya raw ng tradisyon sa bawat malaking pagtitipon ng pamilya. Nakatayo ako sa gilid, may hawak na wine bucket at pamunas, habang sila ay nakapwesto na parabang larawan ng perpektong angkan. Isang tiyuhin ni Adrian ang unang nagsalita. Malalim ang boses, mabagal, sanay marinig. Nagsalita siya tungkol sa pamana, tungkol sa pangalan ng pamilya, tungkol sa kahalagahan ng pag-iingat sa dugo, lupa, at reputasyon laban sa mga taong nakikigamit lang. Tuwing bibigkasin niya ang salitang legacy, para bang may ipinupukpok sa ulo ko. Pagkatapos niya, si Celeste naman. Mumiti siya sa lahat, pagkatapos ay tumingin sa direksyon ko ng hindi tuwiran. May mga babae, sabi niya, na kapag napunta sa mas mataas na uri, nakakalimot agad kung saan sila nanggaling. Kailangan paalalahanan minsan na hindi lahat ng pagpasok sa isang bahay ay nangangahulugang pag-aari mo ito. May ilang tumango. May ilang napangiti. Walang umalma. May isang lalaki pang nagbiro, ang mga kasambahay ang pinakamaraming naririnig sa mga sikreto ng pamilya, pero buti na lang hindi naman sila pinaniniwalaan. Tawang-tawa ang iba. Pakiramdam ko noon ay isa na lang akong anino na pinaglalaruan sa harap ng ilaw. Ngunit sa gitna ng pagkapahiya ko, may isa akong napansin. Sa tuwing mababanggit ang habilin ng yumao, ang pagbabago sa mana, o ang posibilidad ng nawawalang tagapagmana, bahagyang tumitigas ang panga ni Adrian. Si Celeste naman ay laging humihigpit ang hawak sa baso. Habang nagmamalinis sila tungkol sa dangal at dugo, doon ko lalong nakita ang kabulukan nila. At doon ko naramdaman na ang gabing iyon ay hindi lang tungkol sa reunion. May hinahantay silang hatol. Nakakatawa silang pakinggan kung hindi lang kasali ang buhay ko sa pinaglalaruan nila. Mga taong napakakinis manamit, ngunit handang yurakan ang sinumang hindi nila kayang kontrolin. Sa harap ng mga kristal at mamahaling kubyertos, mas luminaw sa akin na ang tunay na karangyaan ay wala sa apelyido, kundi sa ugaling marunong kumilala ng kapwa bilang tao, kapag wala ng silbi ang taong kaharap nila sa gitna ng payabang nilang anyo. Hindi man tahasang sinabi, mabilis kumalat sa buong bahay ang balitang parating na si Atty. Benjamin Salcedo. Parang nagbago ang timpla ng hangin. Iyong mga kamag-anak na kanina ay abala sa tsismisan at pagpapataasan ng ihi, biglang naging maingat sa upo, sa postura, sa paraan ng pagsasalita. Ang ilan, palihim na lumalapit kay Celeste. Ang iba na may nagkukunyaring hindi interesado habang pilit nakikinig sa bawat bulong. Sa pagitan ng paghahain ko ng appetizer at pagbabalik ng mga ginamit na plato sa pantry, may narinig akong pira-pirasong usapan. Ang yumao palang matriarka ng pamilya ay nagpabago ng ilang bahagi ng mana bago siya mamatay. Hindi raw tuluyang mapupunta sa iisang linya ng pamilya ang ilang lupa, shares, at ang lumang bahay hanggat hindi natutukoy ang anak ng itinakwil na sangay. May nawawalang dugo. At kapag nahanap iyon, kailangang magbago ang lahat. Tumigil ako sa likod ng haliging kahoy nang marinig ko ang boses ni Adrian sa terrace. Kaunti lang ang pagitan namin at hindi niya alam na naroon ako.
Huwag kang kabahan, ma, sabi niya kay Celeste. Kahit dumating si Salcedo, hindi niya makikilala ang hinahanap niya sa anyong ganyan. Kung hindi siya magsalita, sagot ni Celeste. Hindi siya magsasalita. Wala siyang lakas ng loob. At kahit mapansin siya, sino bang mag-iisip na ang babaeng ipinakilala kong katulong ay may karapatan sa kahit ano rito? Napakagat ako sa loob ng pisngi ko. Hindi nila ako itinago sa pamamagitan ng paglayo. Itinago nila ako sa pamamagitan ng pagpapababa. At sa gabing iyon, mas malinaw kaysa dati na bawat pagkainsulto, bawat pagmamaliit, bawat pagkakataong ginawa akong maliit, ay bahagi ng iisang disenyo. Hindi na lang ito usapin ng hiya. May nakataya ng pangalan, lupa at katotohanan. Napaisip ako kung ilang taon na akong dinidikta ang mahiya sa sarili ko, samantalang ang totoo, sila pala ang may dahilan para matakot. Kapag natuklasan kung sino ako, hindi lang pera ang mawawala sa kanila. Mawawala rin ang karapatang magkunwaring sila ang pinakamarangal na dugo sa loob ng bahay na iyon. At marahil iyon ang dahilan kung bakit mas pinili nilang yurakan ako, kaysa isugal ang sandaling magtanong ako tungkol sa sarili kong pangalan noon. Habang abala ang karamihan sa paghihintay sa pagdating ng abogado, muli kong hinanap ang sobre ko. Hindi ko pa alam kung ano ang eksaktong nilalaman noon sa buhay ko, pero alam kong hindi ordinaryong papel lang ang nawala. Nang dumaan ako sa silid na katabi ng library, bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig ko si Celeste bago ko pa nakita ang anino nilang dalawa. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin sa iyo ni Pilar, sabi niya. Parang may nahahalata. Saka na si Pilar, malamig na sagot ni Adrian. Ang importante, wala na kay Mara ang mga dokumento. Matagal ko nang hinala kung saan siya nanggaling. Pero mas mabuting hindi niya alam. Bumigat ang tenga ko sa narinig. Kung noon mo pa alam, bakit mo pinakasalan, tanong ni Celeste. Natawa si Adrian, mababa at walang konsensya. Dahil mas ligtas kapag nasa ilalim ng bubong ko. Mas madaling bantayan. At kung sakaling may silbi ang dugo niya balang araw, ako ang unang makikinabang. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito kabilis. Kapag naayos na ang usapin sa mana, ani Celeste, alisin mo na sila. Ikaw at ang bata. Tahimik lang. Huwag nang pahabain. Ang bata. Ganoon niya tinukoy ang anak ko. Napahawak ako sa dingding. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng buong pagsasama namin. Biglang luminaw ang lahat ng pagkakataong pinigilan ako ni Adrian kapag nagtatanong ako tungkol sa nanay ko, sa pinanggalingan ko, sa mga lumang papel na iniingatan ko. Biglang nagkahulugan ang mga pagkakataong sinasabi niyang huwag na akong magkalkal ng nakaraan na wala naman akong mapapalaroon. Hindi niya ako pinoprotektahan noon. Pinoprotektahan niya ang sarili niya laban sa katotohanang ako mismo. Mas masakit iyon kaysa sa panghahamak sa harap ng pamilya niya. Dahil ang isang pampublikong insulto, sugat lang sa dangal. Pero ang isang kasal na maaaring itinayo sa pagkukubli, sa kontrol, at sa pakinabang, ibang uri iyon ng pagkawasak. Gusto kong sugurin silang dalawa, ilapag sa mukha nila ang lahat ng taon na ninakaw nila sa akin, ngunit may bahagi sa aking natutong maghintay. Kung planado nila ang bawat kasinungalingan, kailangan kong masaksihan muna ang buong anyo nito bago ako gumanti. Hindi na para iligtas ang kasal, kundi para hindi na nila mabaluktot ang totoo kapag ako na ang nagsalita sa harap ng lahat mismo roon. Lumabas ako sa likod ng bahay dahil pakiramdam ko sa sabog ang dibdib ko kapag nanatili pa ako sa loob. Mahangin sa hardin at may amoy ng basang lupa dahil nagbabadya ang ulan. Doon tumunog ang telepono ko. Si Aling Rosa, ang kapitbahay naming pansamantalang nagbabantay kay Nika. Anak, hinahanap ka na ng bata, sabi niya. Ayaw matulog hanggat hindi ka nakakausap. Nang marinig ko ang maliit na boses ng anak ko, parang may humawak sa puso ko mula sa malayo. Mama, kailan ka uwi? Sabi ni teacher bukas na raw talaga iyong bayad sa project. Pumikit ako. Iyon ang totoo sa buhay ko. Hindi chandelier. Hindi crystal. Hindi ang mararangyang tao sa loob ng bahay. Kundi ang batang naghihintay sa akin, ang bayaring laging kapos, at ang takot na baka kapag tuluyan kong binitawan si Adrian, ako lang din ang babagsak kasama ang anak ko. Doon ko inamin sa sarili ko kung bakit ako nagtiis ng matagal. Hindi dahil mahal pa ako. Hindi dahil naniniwala pa ako sa kanya.
kundi dahil natatakot akong dalhin si Nika sa buhay na mas magulo, mas gutom, mas walang kasiguruhan. Pagbaba ko ng telepono, naroon si Pilar, tahimik na nakatayo sa ilalim ng punong mangga. May dala ka pa bang pulseras? Tanong niya. Ipinakita ko iyon sa kanya. Pagkakita pa lang niya, napahawak siya sa bibig niya. Diyos ko, bulong niya. Sa anak lang ni Doña Esperanza ibinigay ang ganyang marka. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Huwag kang aalis ngayong gabi, Hija. Hindi ito basta kahihiyan lang. Kung aalis ka ngayon, dadalhin nila sa hukay ang pangalan mo. Manatili ka. Hayaan mong dumating ang katotohanan. Sa unang pagkakataon buong gabi, may isang taong hindi ako pinapaghintay sa awa. Pinapanatili niya ako para sa hustisya. Hindi ko na kayang sayangin pa ang natitirang tapang ko sa pag-asang magbabago si Adrian. Kung may dapat akong pagtiisan, iyon ay ang hirap ng muling pagbangon, hindi ang kahihiyang araw-araw niyang ipinapakain sa akin. Habang nakatingin si Pilar sa akin na para bang may hinihintay na lakas na manggagaling sa dibdib ko, doon ko naramdaman na may gabi palang hindi ka inililigtas ng pag-alis. May mga gabing kailangan mong manatili para mabawi ang pangalan mo. Pagbalik ko sa loob, naramdaman ko agad na may nagbago. Masyadong tahimik ang ilang sulok ng sala, pero masyadong matalas ang mga tingin. Nakapwesto si Celeste sa gitna ng silid, tuwid ang likod, hawak ang panyo niyang parang may papel siyang gagampanan. Nang makita niya ako, saka siya nagsalita sa paraang sapat para marinig ng lahat. May nawawala sa akin, sabi niya. Isang mahalagang sobre. Kanina lang iyon nasa kwarto ko. Hindi man niya ako tuwirang itinuro, iisa ang direksyon ng mga mata ng lahat. Unti-unti kumalat ang bulungan. May nagsabing baka raw may nakialam. May isa pang nagsabi na hindi na bago sa mga tauhan ang matuksong kumuha kapag may malaking okasyon. Parang sinadya ni Adrian ang paghinto bago siya magsalita. Lumapit siya sa akin, malamig ang mukha, at sa boses na mas masakit dahil pamilyar, tinanong niya, Mara, may ginalaw ka ba na hindi sa iyo? Hindi asawa ang tingin niya sa akin noon. Hindi ka pareha. Hindi ina ng anak niya. Isa lang akong problemang gusto niyang ibaon habang may nanonood. May humigpit sa loob ko, pero hindi ako umiyak. Hindi ako nakiusap. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos kay Celeste, saka ko narinig ang sarili kong magsalita ng payapa. May nawala sa akin bago pa may mawala sa inyo. Natigilan ang ilan. Hindi nila inasahan na sasagot ako. Lalong hindi nila inasahang hindi nanginginig ang boses ko. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sala. At sa mismong sandaling iyon, tumama ang liwanag ng mga headlight sa malalaking bintana. Sumunod ang tunog ng kotse sa labas, ang pagbukas ng gate, at mga yabag na hindi nagmamadali pero siguradong dumating para tapusin ang isang bagay na matagal nang nakabiting sabihin. Dumating na ang abogado. Nakita kong may ilan sa mga bisita ang gustong umiwas ng tingin, hindi dahil naaawa sila, kundi dahil alam nilang sumusobra na ang laro. Ngunit walang lumapit. Ganyan ang mga duwag na mayayaman, handang makinood sa pang-aapi, basta hindi sa kanila bumabalik ang dumi. Kaya nang marinig ko ang pagdating ng sasakyan sa labas, kakaibang lamig ang dumaan sa akin. Hindi takot. Kundi pakiramdam na may darating nang hindi nila kayang utusan kailanman. Nang bumukas ang malaking pinto, pumasok si Atty. Benjamin Salcedo na may dalang ulan sa lailayan ng Amerikana at bigat ng isang taong hindi na kailangang magpakilala. Matanda na siya, maputi ang buhok, ngunit matalim pa rin ang mga mata. Hindi niya pinansin ang hapunan, ang paimbabaw ng ngiti ng mga kamag-anak, ni ang magarbong pagbati ni Celeste. Para bang alam niyang ang lahat ng iyon ay palamuti lang sa isang bahay na puno ng pagtatago. Nasaan ang babaeng hinahanap ko? Iyon agad ang una niyang tanong. Parang may biglang kumitid na hangin sa silid. May sumubok tumawa ng mahina, ngunit walang sumabay. Lumapit si Celeste at nagsabing baka pwede raw munang maupo ang abogado, uminom, magpahinga. Hindi siya natinag. Bago pumanaw si Doña Esperanza, sabi niya, iniwan niya sa akin ang malinaw na tagubilin. Hanapin ang apo ng anak na matagal na niyang hindi nayakap. Babaeng may pangalang nakatala sa lumang rekord ng parokya. Babaeng may ina na tinawag na Elena sa isang liham. At kung may mapatunayan, may suot siyang pulseras na may crest na ipinagawa mismo ng matriarka para sa nawalay na dugo ng pamilya.
Isa-isa niyang binigkas ang mga palatandaan na para bang nililinis niya ang alikabok sa isang lumang salamin. Sa bawat detalye, pakiramdam ko unti-unting humihinto ang mundo sa paligid ko. Si Adrian ang unang sumingit. Attorney Salcedo, baka naliligaw lang po kayo ng tanong. Wala pong ganoong tao rito. Iyan pong babaeng iyan ay. Hindi nga natapos. Napunta ang tingin ng abogado sa kamay kong mahigpit na nakahawak sa pulseras. Pagkatapos ay sa mukha ko. Tila may sinukat siya sa mga mata ko bago siya nagsalita ng mas mahina. Iho, sabi niya kay Adrian nang hindi inaalis ang tingin sa akin, saan mo nakuha ang babaeng iyan? Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hindi nila ako tiningnan bilang utusan. Tiningnan nila ako bilang sagot. Parang sabay-sabay kong narinig ang lahat ng pagkakataong tinawag nila akong mababa, mahina, hindi bagay. Ngayon, sa harap ng iisang tanong ng abogado, bumabalik sa kanila ang bawat salitang iyon na parang utang na kailangang bayaran. At ang pinakamasakit para sa kanila, hindi ko na kailangang ipaglaban ang halaga ko. Ang katotohanan na mismo ang tumayo sa tabi ko at tumingin sa lahat nilang kasinungalingan. Bago pa makahanap ng palusot si Adrian, nagsalita si Pilar mula sa likuran ng silid. Hindi malakas ang boses niya, pero sapat para mapasunod ang katahimikan. May hawak siyang sobre, medyo lukot, pamilyar ang pagkadilaw ng papel. Ito po ba ang hinahanap ninyo? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit. Namutla si Celeste. Saan mo nakuha iyan? Sa silid ninyo po, sagot ni Pilar. Sa ilalim ng kahon ng mga alahas. Walang nakaimik. Kinuha ni Atchoy. Salcedo ang sobre, binuksan iyon sa harap ng lahat, at isa-isang inilabas ang laman. Una, ang lumang sertipiko ng binyag. Sumunod, isang sulat mula sa isang babaeng nagngangalang Elena, na humihiling sa inang hindi na siya kayang yakapin na bantayan na lang ang anak niya mula sa malayo. Pagkatapos, mga notarized na papel tungkol sa pagkilala sa linya ng dugo. At sa huli, isang sulat kamay na habili ni Doña Esperanza mismo. Narinig ko ang bawat salitang binasa ng abogado na para bang may humahabi ng bagong balat sa ibabaw ng lahat ng sugat ko. Nakasaad doon na ang anak niyang nawalay ay may buong karapatan sa bahagi ng mana na matagal nang nakatingga para sa pagbabalik ng kanilang dugo. Nakasaad din doon na sinumang sadyang magkubli, gumamit, o magmanipula sa naturang tagapagmana para sa pansariling pakinabang ay maaaring mawalan ng anumang inaasahang benepisyo sa ari-arian. Pagtingin sa akin ng abogado, wala na iyong pag-aalinlangan. Mara Elena Sarmiento, malinaw niyang sabi, ikaw ang taong matagal naming hinahanap. Parang nagbago ang tindig ng buong bahay. Ang mga taong kanina ay tumatawa habang may hawak akong tray, ngayon ay nakatingin sa akin na para bang may ibang anyo akong iniluwal sa harap nila. At sa unang pagkakataon, ang mga tunay na marumi ay sila na. Si Adrian ay tila gustong magsalita, ngunit bawat pagbukas niya ng bibig ay nauwi lang sa katahimikang mas nakakahiya kaysa pagtanggi. Si Celeste naman ay parang unti-unting nilalamon ng sariling takot. Hindi na nila mababawi ang ginawa nila dahil ang mga papel, ang abogado, at ang mga saksing naroon ay sabay-sabay nang nagtuturo sa akin bilang babaeng dapat sana nilang iginalang mula pa sa simula sa halip na gawing laruan ng kanilang kasakiman at yabang. Ang pagbagsak ng katahimikan pagkatapos ng pahayag ng abogado ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Para bang sa iisang iglap, lahat ng tao sa sala ay napilitang alalahanin ang bawat tingin, bawat tawa, bawat utos na ibinato nila sa akin buong gabi. Iyong mga kamag-anak na kanina ay hindi man lang ako matingnan ng maayos, ngayon ay biglang nagiging magalang sa tono, maingat sa paglapit, halos hindi malaman kung saan ilalagay ang hiya nila. Si Adrian ang unang tuluyang nataranta. Lumapit siya sa akin, nanginginig ang kamay, at sinubukang hawakan ang siko ko na para bang may karapatan pa rin siya roon. Mara, makinig ka, sabi niya. Hindi ito ang iniisip mo. Ginawa ko lang ito para protektahan ka. Alam mo namang ganito ang pamilya ko. Kung nalaman nila agad, baka mas malala ang ginawa nila sa iyo. Napailing ako bago pa siya matapos. Si Celeste naman ay biglang napaupo, umiiyak, hawak ang dibdib na para bang ang pagiging lantad ng kasamaan niya ang tunay na trahedya ng gabi. Nagkamali lang kami ng paghawak, sabi niya. Nalito lang. Hindi namin sinadyang saktan ka. Doon ko sila tiningnan ng buo, hindi bilang mga taong dapat kong takutan, kundi bilang mga taong tapos nang magdikta ng halaga ko.
Hindi ako nalito, sabi ko. Ikaw ang nagpakilala sa akin bilang katulong. Ikaw ang nanood habang pinapahiya ako. Ikaw ang nagtago ng papel ko. At ikaw, tumingin ako kay Adrian, ang gumawa sa kasal natin na kasangkapan para mapanatili akong walang alam. Hindi ako sumigaw. Hindi ko kailangan. Magpapatuloy ang dapat mangyari, dagdag ko. Sa batas. Sa mana. At sa buhay ko. Hindi na kayo ang magpapasya para sa akin. Hindi ko na kailangan ang paghingi nila ng tawad kung ang kapalit noon ay patawarin ko ang mga taon na ninakaw nila sa akin. May mga sugat na hindi hinuhugasan ng luha ng nagkasala, lalo na kung ang luha ay takot lamang sa pagkawala ng kapangyarihan. At ngayong alam na nila kung sino ako, saka lang sila marunong yumuko sa harap ko. May nag-alok na maupo ako sa hapag na kanina ay hindi man lang ako inimbitahang lapitan bilang kapantay. Hindi ako umupo. Hindi ko kailangan ang upo ang ibinibigay lang kapag napilitan ang mga tao na kilalanin ka. Tumayo ako sa gitna ng bahay na iyon, sa mismong lugar kung saan nila ako ginawang biro, at doon ko naramdaman na wala nang kahit sino sa kanila ang may kapangyarihang paliitin pa ako. Tama kayo sa isang bagay, sabi ko, at malinaw na malinaw ang bawat salita. Pumasok ako rito na may hawak na tray. Pero mali kayo kung inisip ninyong sapat ang kahihiyan para maitago ang katotohanan. Tumingin ako sa mga kasambahay na tahimik lang buong gabi, sanay maging bahagi ng dekorasyon ng mayayaman. Walang mawawala ng trabaho dahil sa kaguluhang ito, sabi ko. At walang sino mang gagamit sa inyo para itago ang dumi ng pamilyang ito. Pagkatapos ay hinarap ko si Adrian. Hindi na ako galit sa paraan na nakakasunog. Lampas na ako roon. Tapos na tayo. Hindi lalaki ang anak ko na naniniwalang normal ang ganitong klase ng pagmamahal. Sa huli, tinaas ko ang kamay kong suot ang pulseras at saka ko muling tiningnan ang retratong kanina pa parang tumatawag sa akin. Ngayon alam ko na kung bakit pamilyar ang lungkot sa mga matang iyon. Hindi ako dayo sa bahay na ito. Ako ang bahaging sinikap nilang burahin. Nang mag-umpisang pumutla ang langit sa labas, naglakad ako palabas ng tuwid ang likod. Kusang umurong ang mga taong kanina ay tumatawa. Walang pumigil. Walang nangahas. Dumating ako roon na parang utusan. Umalis ako dala ang pangalan na hindi na nila maitatago kailanman. Sa labas ng pinto, malamig ang hangin pero magaan sa unang pagkakataon ang paghinga ko. Hindi pa tapos ang laban pagkatapos ng gabing iyon, alam ko. May mga papeles pang aasikasuhin, may kasalang kailangang tapusin, may anak akong kailangang yakapin. Pero ang pinakamahalaga, hindi na ako aalis sa buhay ko nang nakayuko sa alinmang bukas na darating.